I am an expert. I am an expert. I am an expert. I'm an expert. I'm an expert. I am an expert. And I am your kababayan from Autonomous Region of Muslim Mindanao. Today, we've gathered together 7 experts from Autonomous Region of Muslim Mindanao. And one of them is a liar. If the group discover who the liar is, we'll split the cash prize. But if the liar survives, he or she wins the entire prize. Let's get started. Okay, so, Assalamualaikum everyone. Maraming salamat. Okay, so, simulan ko na. Ako po si Yusuf Malik, isang anthropologist sa ARMM, and what I do as a cultural expert of the region is naging research po ako at nag-aaralan ko yung mga tao, kultura, mga practices, and beliefs ng mga naninira dito, no? So, that's for my introduction. Paano po yung iba? Okay. I am Fatima Tlaporo, 30 years old, a language expert in English. Hi, so I'm Amina Makapatot, a geography expert, and I am 32 years old. Hi, I'm Marian Dikiri, 29 years old, government politics expert. And I am Amira Hassan. I am representative and from You. What you? I am Aisha Alonto. I am 34 years old, and I am also a geographic expert. And I'm Laida Adjong, a linguistic who studies the major language of Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wait lang. You told us na Adjong ang apelido mo. How are you related to Rapik Adjong? Pinsan mo? Ang long lost kasi. Napaka-familiar. I'm sorry for disrupting the show, ano. Bali na lang ako alala ko lang ang aking old friend from the College of, Ma'am Marian, di ba sabi mo isa kang government political expert? Okay? So, paano ba kumikita ng pera? Or ano ba ang trabaho ng isang government political expert? Actually, nagtatrabaho ko sa Nagtatrabaho ka by what? Nag-a-advise ka ba sa parang local government yun? What to do kapag may nangyari, kunwari, uprising, mga ganyan? Okay, I understood. How about you po? What do you do for a living? What do I do for a living? Nasabi ko na nga kanina, isa akong anthropologist. Then at the same time, professor din ako sa Maguindanao State University. As a professor. Wow! No? So, professor 5 in particular, yun yung aking rank. And currently, I am doing a study na hindi ko pa pwede i-disclose ngayon. Pero once na matapos ko yun, mukhang makakahit tayo ng jackpot. So, how about you, Amira? I heard that you are a culinary expert. So, what is your main dish that you can share to us? What about that dish? Can you describe? Preparing it, we need to crush the spices and frying and cooking it with beef and coconut milk. Thank you. Wait. Ayun ba yung parang creamy na dish? Yes. Na parang siya may gata? Naku, naalala ko nung childhood ko sa bahay ng lola ko, yan lagi yung pinakain namin tuwing Saturday. So, shout out to you, Lola.
I voted Marian Jikiri because of her clothes and nakulangan po ako sa answer niya. I voted Marian Jikiri because of his or her damit. Kasi yung 'di ba kapag sinabing Muslim, covered lahat, ang kita lang is kamay, paa and face. Yung suot niya kasi kita dito na dapat tago and naka-jeans siya which is hindi naman dapat. So, ako si Laida Andiong. I'm a linguist expert like what I said earlier. And the major language in ARMM is Filipino and Arabic. The Filipino is ginagamit siya as a national language because nandito tayo sa Pilipinas. And the Arabic one is used for regional purposes. Then another one, there are 4 local language. The first one is the Maguindanao, the second one is Tausug, the third one is Yakan, and the fourth one is Maranao. Okay, so with that being said, pwede pa rin ba nating isama sa mga languages na yan, yung mga minor languages such as yung English? Kasi malamang may mga nag-English din sa atin, di ba, sa ARMM? Yes, pwede naman siya i-include because English is ginagamit natin siya to communicate to other people around our country. Yes, no? So, sort of lingua franca. Yes. Okay. How about you, Miss Dr. Yusuf? I have a question. Sinabi mo kanina na mayaman sa kultura yung region na to. Yes, Can you explain more about it? So, nasabi ko kanina na culturally rich ang mga nakatira sa ARMM kasi tawag doon, let's say for example, sa ARMM, no, nakakapag-accommodate pa tayo ng mga indigenous tribes such as yung Yakan and Tedurais. And those particular tribes, napakayaman talaga nila sa sa culture For example, yung Yakan, no, they have different forms of dances, no, such as di pamansak lela for the dance of males, no. Then, for the females, they have pamansak dende, no? And when those two combine, it becomes a courtship dance called simply pamansak. And meron ding tinatawag na pamansak may karendehan, no? Ito naman yung mga sayaw ng mga maiden women sa kanila, yung mga wala pang asawa. So, kung titingnan lang natin sa ganung instance, di ba masasabi na natin culturally rich yung mga tao So, paano pa kaya yung sa mga hanap buhay nila, sa mga ginagawa nilang mga bagay-bagay, no? So, di pa ako nagsisimula sa weaving yan. And, ngayon pa lang, nakikita nyo na talaga namang mayaman sa kultura ang mga kababayan natin sa ARMM. Thank you. Sa bayan namin sa Sulu, marami kami dong tinatawag na coral reefs, ganyan. At sa Lanao naman, meron kami dong longest river and lastly, meron sa, alam ko sa Bukidnon, merong mga volcano doon na active So, yun lang yung meron sa place namin na sa pagkakaalam. Pagkakaalam. Pero wait, you're an expert of geography, right? I find it lang kasi. I mean, sa akin lang to, Interesting. I find it interesting, tama. Interesting is the word na parang, actually, mamaya na lang, no? Yeah. Okay. So, anyone? Ano pa? How about you? So, since I'm a geography expert din, katulad niya, mag-share din ako sa inyo ng mga lugar sa region natin. So, first is yung Tawi-Tawi. It is an archipelago that is made up of 300 islands. Ang dami, di ba? So, combination siya ng coral reefs, pristine beaches, and rocky islands. Next naman i-share ko sa inyo is yung Lake Lanao nga sa Lanao del Sur. So, siya yung largest lake natin sa Mindanao. And second largest siya sa buong Pilipinas. And ginawa siya around 10 million years ago. So, yun lang muna yung may share sa inyo. Okay. So, yung Tawi-Tawi, no? Gawa siya sa 300 islands. So,
pwede kong mag-assume na pwede siyang, may potential siya bilang isang tourist destination. Yes, kasi malawak siya talaga. So, ay nako, feeling ko mabibit niya, or rather, ang tawi-tawi, mabibit niya pati yung Boracay sa Visayas. So, yung ibang experts natin dito, baka meron kayo something interesting na gustong malaman, no, from the foods of our region. And pwede naman tayo magtanong kay Amira. Amira, yun. Okay, so, Amira, can you share about us the food in our region? One of the famous food here in ARMF is the pastil. It is also commonly eaten around the Philippines, Yes. wrapped in banana leaves with sometimes calamansi. Pastil is topped in a rice while it's wrapped. You can eat it anywhere you want. pero, what I find saddening, if I may, about the pastil, is para siyang na bastardized na ng mga hindi taga ARMM. Imagine ninyo, ang pastil ay gawa siya, kung if I'm not mistaken, Miss Expert for the culinary arts, ang pastil, gawa siya sa protein, chicken, no? Sa chicken protein na parang inadobo or something, di ba? Ang naiinis ako, alam mo sa ating mga Muslim, bawal ang baboy di ba? Yes. Oo. Bawal ang baboy, but doon sa mga, doon sa tao sa kamay nila, ang ginagawa nilang baboy yung pastil. So, parang nagkakaroon ng conflict sa kultura, no? So, shout out po sa mga tao na hindi naman nakakaano ng pastil, huwag niyo naman pong gawing babuyin ang pastil ng ARMM or in Mindanao in general. Okay, so, ayun. I voted Fatima de Maporo since puro tanong lang yung sinasabi niya and hindi siya nag-share ng expertise niya. Binoto ko si Fatima Di Maporo kasi hindi naman siya nakikipag-interactive. Puro lang siya tanong, wala siyang sinishare na anything. Okay. So, kung credentials lang naman ang usapan, mayaman ako dyan. Okay? Pagdating sa culture, sa beliefs, and sa mga practices ng daily Mindanaoan people sa ARMM, yan lagi ang pinag-aaralan ko. Actually, yan lagi ang agahan ko, So, I've quite proven myself in the academic fields of humanities in Autonomous Region of Muslim Mindanao. And kung dala-dala ko lang ngayon ang aking bachelor, masteral, and doctor's degree, I would have actually, di ko na kailangan magsalita. Yun ang ipapakita ko. Then, mas lalaman nyo na expert na ako, So, ayun lang naman. Sana huwag nyo ako iboto. Yun. So, ako naman, professor ako sa University of the Philippines and since geography expert ako, kasama na rin talaga to sa tinuturo ko doon sa school na yon. So, I think, hindi niyo talaga ako dapat iboto. So, ako naman, about credentials, I got my degree last year. Last year lang siya, then matagal ko siyang pinag-aralan. That's why I can prove to you that I am a language expert. And also me, hindi dapat ako iboto kasi ako ay nag-explore at pinag-aaralan ko ang region na to para maging expert. And ako, wala man akong degree, marami naman akong alam sa region na. Hindi niya dapat ako iboto. Hindang nga. So, ako naman, I was awarded last August as the Culinary Researcher Award. And then I have... Sige dear. Huwag kang mahiya.
ano mo lahat, sabihin mo lahat yung mga naging award mo. Baka kasi masyadong madami kaya hindi na niya masabi. Actually, I can Nakalimutan na niya. Di ba you're Amina? Right? Amira. You're Amira. Parang naalala ko siya yata yung champion sa MasterChef Mindanao. She is a master chef. So that in itself makes her an expert of the culinary cuisine of the ARMM. May masashare ka pa ba sa amin na mga foods, desserts, something like that na may pagmamalaki ng region natin? Interesting kasi talaga yung mga pagkain. Yes, meron. Since tapos na tayo sa ulam, let's go with the dessert. Ay, Yan ang favorite ko. Oo, nagsasaya ang aking sweet tooth. Yes. Bagay dyan ng buko pie. Buko pie. It's buttery, with the buttery crust. Fiji. Sweet. With the sweet coconut filling, right? Oh, ano pa? Bukod sa buko pie, ano pa yung dessert na pwede namin kainin? Pineapple tart. Ay, pero alam nyo, Tart. Pero alam nyo, instead of asking, after nitong program na to, punta na lang tayo sa restaurant dapat niya. tikman na talaga Oo, natin. para matikman lahat ng Magluluto dessert. na tayo. Oo. Okay. So, Raise your hands if you still want to continue the game or if you think the ball is still in the box. If the light turns green, you win and you voted the mole out. If the light turns red, the mole is still in the box and you lose. well, di naman kagulat-gulat for me na siya pala yung mole, no, si Aisha. Kasi, aside sa mas mukha siyang bata kaysa doon sa mga kasamahan niya na talagang nagkaroon ng nagpakadalubhasa sa iba't ibang mga larangan nila, no. And kung mapapakinggan mo yung sagot ni Aisha, parang parang kung ikukumpara ko sa isang bagay, parang bola. Parang umiikot-ikot lang at masyadong overgeneralized, ano. Imaginein mo, siya ay nataguri ang geography expert. Pero doon sa mga pinagsasabi niya, ano yung mga pinagsasabi niya ba doon? Kung ano-ano lang yung mga, basta kung ano-ano lang. Wala siyang masyadong in-depth na sinabi. Parang mas marami pa akong alam in terms of geography na hindi ko naman talaga expertise in the first place. So, ayun lang naman. And yes, I am the mole, but I am your kababayan that wants to explore pa and to study about our region. And I'm also want to become an expert and become one of them someday. Thank you.